Kailangan niya kami para umarong. Ako pa kami ito na pinabagyo. Malamig na simoy ng hangin, magagandang tanawin, at preskong kapaligiran. Yan ang mga rason kung bakit pinupuntahan ang City of Pines. Sa datos nga ng Department of Tourism nitong 2023, hindi bababa sa 1.3 million na turista ang bumisita sa Baguio City, isa sa pinakamataas sa Pilipinas. Indikasyon na masigla ang kalakaran dahil sa turismo. Pero ang hanap buhay ng marami rito, apektado ng sunod-sunod na bagyo. Mula Marse hanggang sa paparating na Pepito, tuwing masama ang panahon, apektado rin ang trabaho, gaya sa sikat na Burnham Park. Kung walang bagyo, maraming turista. Pero kung ngayon na may bagyo-bagyo, hira lang. Isa-isa lang ang i-secure namin yung bangka, ganun. Tapos stop operation pag yung malakas na. Sa bahay na lang. Malaki, ma'am, ang nawala. Mga pamilya na wala nang kita. Ikinababahala nila ang pag-apaw ng tubig sa mapayapat patok na boating lake na ito. Pati mga nangangabayo, food vendors, photographers, at mismong tourist vans, sinusulit na ang pagkakataong kumita hanggat maaliwalas pa ang panahon. Paralyzed talaga ang ng travel and tours pag priority pa rin namin yung safety ng mga guests namin. Lalong-lalo na takot yung mga guests. Dahil paakyat ng bagyo, karamihan kasi landslide. Yun ang nakakatakot. May stranded ka. Naghahanda rin ang La Trinidad Disaster and Risk Reduction Management Office sa pagdaan ng bagyong Pepito sa kanilang lugar ngayong linggo. Tinatayang aabot sa storm signal number 4 ang La Trinidad Benguet, kaya ngayon pa lang ay naka-alerto na at on standby ang mga rescue at response units, pati evacuation centers. La Trinidad po is a landslide prone and flood prone area. We are actually monitoring po our barangay Bugit, barangay Ambion, and some parts of the CUP area to ensure po na yung mga people are residing within the high-risk areas will be evacuated before po na dumating yung bagyo. Masakit kapag ang kabuhayan tinamaan ng sakuna. Pero gaya nga ng sabi ng ilan, lilipas ang bagyo, pero mananatiling maganda ang bagyo. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.